Nagbukas ang pelikula sa isang grupo ng mga mandirigma na naglalakad sa kagubatan. Ipinakilala si Evan na tila kakaiba sa kanila, na para bang hindi siya kabilang sa kanilang mundo. Siya ang anak ni Haring Aurelia, ang pinuno ng lupain. Noong siya'y bata pa, upang maprotektahan siya mula sa makapangyarihang kaaway, ginamit ng kanyang ama ang isang mahiwagang espada upang ipadala siya sa ibang mundo. Mula pagkabata hanggang pagtanda, lumaki si Evan sa London. Ngayon, alinsunod sa utos ng kanyang ama, bumalik siya sa kanyang orihinal na mahiwagang mundo. Habang nagpapatuloy ang mga mandirigma sa kagubatan, pinahinto sila ng isang matandang lalaki at binanggit ang tungkol sa kakaibang nilalang na pumapatay sa mga hayop sa nayon at ngayoy banta na rin sa buhay ng lahat. Sinabi niyang nakita niya ito malapit sa larangan ng cricket. Pagkarinig nito, naghanda ang mga mandirigma at inilabas ang kanilang mga sandata. Bigla na lang may umatake sa kanila. Ang nilalang na umatake ay parang isang bola ng football, ngunit sa katotohanan, isa itong kakaibang halimaw, ang mismong nilalang na binanggit ng matanda. Wala itong katawan ngunit napakalakas nito. Inatake sila mula sa iba't ibang direksyon, ngunit kalaunan nahuli rin ito ng isang mandirigmang nagngangalang Finest. Pagkatapos nito, bumalik sila sa kanilang lungsod na tinatawag na White City. Lumipat ang eksena sa pamilihan ng lungsod kung saan ipinakita ang isang batang babae na nagngangalang Barbara, gumagala, gutom at naghahanap ng pagkain. Nagnakaw siya ng mansanas mula sa basket ng isang babaeng nagngangalang Galina at tumakbo palayo. Napansin siya ng babae, ngunit nagtago ang bata sa isang sulok at sinimulang kainin ang mansanas. Biglang may napansin siyang kumikislap na liwanag sa malapit. Dahil sa kuryosidad, lumapit siya rito at natuklasan ang kumikinang na bulaklak. Habang sinusubukan niya itong pitasin, tinusok ng tinik ang kanyang daliri at ito'y nagdugo. Sa sandaling iyon, dumating ang parehong babaeng ninakawan niya ng mansanas. Sa halip na pag-alitan siya, niyakap siya nito at tinanong kung saan siya galing at nasaan ang kanyang mga magulang. Pagkatapos, napansin din ni Galina ang kumikinang na bulaklak at sinubukan din itong pitasin ngunit natusok din siya ng tinik at nagdugo. Biglang lumubog ang bulaklak sa lupa, na nagpapakitang hindi ito ordinaryong bulaklak kundi isang uri ng mahiwagang kapangyarihan. Pagkatapos ay dinala ni Galina si Barbara sa kanyang tahanan, ngunit bigla itong bumagsak at nawalan ng malay. Natakot si Galina sa kanyang kalagayan. Napansin niya ang kakaibang mga marka na lumilitaw sa katawan ni Barbara at di naglaon, nagsimula ring lumitaw ang kaparehong marka sa kanyang sariling katawan. Sa takot, kapwa sila nagtungo sa pinakasikat na mangkukulam sa kanilang nayon, ang Baba-Yaga, na kilala sa kanyang kaalaman sa mga halamang gamot at lunas. Napansin ng Baba-Yaga ang maitim na ugat sa katawan ni Barbara at agad niyang pinutol ang isang hibla ng buhok nito upang masilip ang misteryo nito. Sa isang iglap, nagsimulang umikot ang madilim na enerhiya sa paligid. Natakot ang Baba-Yaga at sinabi na ang bata ay sinasapian ng isang madilim na masamang puwersa. Pinayuhan niya si Galina na agad patayin ang bata, ngunit ikinagalit lamang ito ni Galina sabay umalis. Nang gabing iyon, isang tinig ang biglang umalingaw sa kanilang isipan. Ito ang mismong demonyo na sumapi sa kanila, tinatawag silang bumalik sa lugar kung saan naroon ang bulaklak. Bago pa nila maunawaan ang nangyayari, may mga baging na sumibol mula sa lupa at mahigpit silang iginapos mula sa kadiliman. Nag-alok ang demonyo sa kanila ng isang kasunduan. Bibigyan niya sila ng matinding kapangyarihan, ngunit kapalit nito, kailangan nilang tulungan siyang mabawi ang mahiwagang espada upang mapalaya niya ang sarili at muling makabalik sa mundo sa ibabaw. Sa sumunod na eksena, ipinakita si Evan na dumating sa kanyang bahay sa mahiwagang mundo. Ang kanyang tahanan ay puno ng mga modernong kagamitan mula sa London tulad ng refrigerator at telebisyon. Upang mapagana ang lahat ng ito, naglagay siya ng generator sa labas ng kanyang bahay. Di nagtagal, dumating si Vasilisa, ang kasintahan ni Evan. Nagmamahalan sila at may plano ng magpakasal. Biglang tumigil sa paggana ang lahat ng elektronikong kagamitan sa bahay ni Evan. Agad siyang lumabas at nakita ang isang gwardya na sinisira ang kanyang generator dahil napagkamalan itong isang nilalang. Nakipagtalo si Evan sa mga gwardya at ibinunyag na ito na ang pangalawang generator na sinira nila sa loob ng isang linggo. Maya-maya ay pumunta si Evan sa palasyo ng kanyang ama, si Haring Aurelia, kung saan nakatago ang mahiwagang espada,
ang parehong espada na ginagamit ni Evan upang maglakbay sa dalawang magkaibang mundo. Lumikha siya ng isang portal kung saan siya naglakbay pabalik sa London. Doon, bumili siya ng maraming pagkain at supply, dahil madalas niyang dinadala ang mga ito pabalik sa mahiwagang mundo. Bumili na rin siya ng panibagong generator. Pagbalik sa mahiwagang mundo, muling dumating si Evan kung saan hiniling ng kanyang ama na sumali siya sa malaking paligsahan ng kaharian, isang kompetisyon kung saan ipinapakita ng pinakamagigiting at pinakamalalakas na mandirigma ang kanilang kakayahan. Ngunit tumanggi si Evan, sinasabing hindi siya matapang o malakas tulad ng kanyang ama, na labis namang ikinadismaya ng hari. Sa sumunod na eksena, ipinapakita ang mandirigmang si Finest na kababalik lang matapos mahuli ang isang higanteng nilalang. Buong lungsod ang sumalubong sa kanya at ipinagdiwang ang kanyang katapangan. Ngunit para kay Evan, tila labis ang papuring ito dahil alam niyang mahilig magyabang si Finest, lalo na sa harap ni Vasilisa. Di nagtagal, nagsimula ang paligsahan. Ipinakita ng mga mandirigma ang kanilang lakas at kakayahan na humanga sa mga tao. Si Finest ay mahusay ding nagpakitang gilas na nagdulot ng paghanga mula sa mga tao at kay Vasilisa. Muling hinikayat ni Haring Aurelia si Evan na sumali, ngunit muli itong tumanggi. Naniniwala ang lahat sa kaharian na kulang si Evan sa mga katangian ng isang tunay na prinsipe. Hindi siya matapang o matalino tulad ng kanyang ama. Iginagalang lamang siya ng mga tao dahil siya ang anak ng hari. Biglang dalawang mangkukulam ang lumitaw sa himpapawid sa itaas ng pagtitipon. Ang dalawang mangkukulam na ito ay walang iba kundi sina Galina at Barbara. Gumamit si Galina ng mahika sa mga sundalo ng hari kung saan binago ang kanilang mga mukha at pinagbaling sila laban sa hari. Nalaman ni Barbara na nasa loob ng palasyo ang espada. Nagbago siya ng anyo at lumipad papasok upang nakawin ito. Sumiklab ang kaguluhan habang inaatake ng mga nakulam na sundalo ang lahat. Matapang na lumaban sina Finest at Vasilisa. Sumali rin sa labanan ang babayaga, kasama ang isa pang salamangkero. Habang nangyayari ang lahat ng ito, matagumpay na nakuha ni Barbara ang mahiwagang espada at sinubok ang tumakas. Ngunit sa sandaling iyon binato ni Evan ang kanyang cellphone na tinamaan si Barbara at napabitaw sa espada. Mabilis na kinuha ni Evan ang espada at ibinigay ito sa kanyang ama. Ngunit nang subukan itong gamitin ni Haring Aurelia, hindi na ito gumana ng maayos. Lumalabas na masyado na itong nagamit ni Evan sa paglalakbay sa pagitan ng dalawang mundo kaya humina ang kapangyarihan nito. Kaya ibinalik muli nito ang espada kay Evan at inutusan siyang tumakas na, sabay sabing protektahan ng espada sa kahit anong paraan. Tumakas si Evan kasama sina Finest, Vasilisa, at ang babayaga. Isinama rin niya ang bowlang nilalang. Samantala, inutusan ni Galina si Barbara at ilang sundalo na habulin sila at bawiin ang espada. Tinawag ng babayaga ang mga tumatakbong kubo at tumawid ito sa ilog. Akala ng mga kalaban na nakasakay ang grupo sa kubo. Ngunit sa katotohanan, nagtatago sila sa ilalim ng puno malapit sa pampang ng ilog, at matagumpay nilang nalinlang ang mga humahabol sa kanila. Doon, tinanong ni Evan ang babayaga kung sino ang mga taong iyon at bakit nais nilang makuha ang espada. Simpleng tugon ng babayaga na bumalik na ang demonyong salamangkero. Ipinaliwanag niya na libo-libong taon na ang nakalipas, may isang mabuting salamangkero na nagngangalang Rogolev ang may kakayahang magbigay buhay sa anumang mahawakan niya. Ngunit isang araw, napagtanto ni Rogolev na tumatanda na rin siya at mamamatay balang araw. Dahil sa takot sa kamatayan, nagpasya siyang maging immortal. May kasama siyang batang apprentice na nagngangalang Kosh na laging nasa kanyang tabi. Upang makamit ang immortalidad, gumawa siya ng isang mahiwagang espada. Ang plano ay sa panahon ng pagsapit ng eclipse, ilalagay niya ang isang mahiwagang hiyas sa espada upang maging immortal. Ngunit pinagtaksilan siya ni Kosh. Binagsak kanya ng malaking bato ang salamangkero at pinatay ito, at pagkatapos ay ginamit ang parehong paraan upang gawing immortal ang kanyang sarili. Mula noon, si Rogolev ay nanatiling nakabaon sa ilalim ng lupa, puno ng galit at paghihiganti. At sa loob ng maraming panahon, si Rogolev ay nilamon ng kadiliman, naghihintay ng pagkakataong makabalik sa mundo sa ibabaw. Ngayon, nais niyang mabawi ang kanyang espada na kasalukuyang nasa kay Evan upang palayain ang sarili. Pagkatapos nito, dumating ang merman at ibinunyag nito na para matalo si Rogolev, kailangan nilang buhayin muli si Kosh dahil siya lang ang nakakaalam kung paano talunin si Rogolev. At para magawa iyon, kailangan nilang pumunta sa lupain ng mga patay para buhayin si Kosh. Ngunit hindi madaling makarating doon dahil kailangan nilang dumaan sa mahaba at mapanganib na landas.
Pagkatapos nito, sinimulan nila ang kanilang paglalakbay. Samantala, patuloy na hinahabol ng dalawang mangkukulam at kanilang mga sundalo ang gumagalaw na kubo. Sa wakas ay naabutan nila ito, ngunit nang suriin nila ang loob, wala roon ang grupo. Inutusan ni Galina na sunugin ang kubo. Biglang may isa pang kubo na sumulpot at bumangga sa una, na nagbigay ng pagkakataon sa dalawang kubo na makatakas. Samantala, narating ni na Evan at ng kanyang mga kasama ang isang napakalaking bato kung saan natagpuan nila ang dalawang malalaking bakal na singsing na walang makabuhat. Kumuha ang babayagan ng ilang mahiwagang berry mula sa kanyang bag na nagbigay sa kanya ng lakas. Napansin naman ito ni Evan. Binuhat ng babayaga at ni Finest ang mga singsing at biglang may isang higanteng balyina na lumitaw mula sa tubig. Ibinunyag na ang inaakala nilang bato ay likod pala ng balyina. Nagsimulang lumipad ang balyina patungo sa lupain ng mga patay. Habang naglalakbay, lihim na ninakaw ni Evan ang bag ng babayaga na may mga mahiwagang berry. Matapos ang mahabang paglalakbay, narating nila ang isang bundok na nababalutan ng nyebe. Bumaba sila mula sa balyina at nagpatuloy sa paglalakad. Lihim na kumain si Evan ng ilang berry at nagkaroon ng pambihirang lakas na ikinagulat ng grupo. Binuhat niya ang dalawang kadinang bakal na kumokontrol sa balyina upang mapahanga ang lahat at sinabing karapat-dapat na siyang maging hari. Habang nagpapatuloy sila, sa wakas ay narating na nila ang lupain ng mga patay. Ngunit hindi nila alam kung saan nila matatagpuan si Kosh at kung paano ito bubuhayin. Biglang may isang bundok na nagsalita sa harap nila. Binalaan sila nito na bumalik dahil wala pang sino mang pumasok dito ang lumabas ng buhay. Sinabi rin nito na siya ang pasukan sa lupain ng mga patay at walang makakadaan kung hindi masasagot ang tatlong katanungan, mga tanong na wala pang sino mang nakasagot. Ngunit matalinong nilinlang ni Evan ang nagsasalitang bundok at sa pamamagitan ng kanyang mga pandaraya, napaniwala niya ang bundok na nasagot na niya ang tatlong katanungan. Dahil dito, binigyan siya ng kumikislap na bato at pinadaan, kung saan ang batong ito mismo ang makakabuhay ng patay. Pumasok si Evan sa bundok dala ang kumikislap na bato upang hanapin si Kosh at muling buhayin. Ngunit sa halip na si Kosh ang matagpuan, bigla niyang nasalubong ang kanyang ama na nakatayo sa isang bato. Tinanong ni Evan kung bakit siya narito, anong ginagawa niya rito, kaya ibinunyag ng hari na matapos umalis sina Evan, pinatay siya ng mangkukulam. Sinabi ni Evan na hawak niya ang kumikislap na bato na kayang bumuhay ng patay. Ngunit tumanggi ang kanyang ama, sinabing sapat na ang buhay na kanyang naranasan at ngayon ay responsibilidad na ni Evan ang kaharian. Pagkatapos, tinawag ng hari si Kosh, ang apprentice na nagtaksil at pumatay kay Rogolev upang maging immortal. Matapos ang 5,000 taon, nais na niyang itama ang kanyang pagkakamali at palayain ang sarili mula sa sumpa ng immortalidad sa pamamagitan ng pagtulong na talunin si Rogolev. Naging emosyonal si Evan at nais isama ang kanyang ama, ngunit iginiit ng hari na si Kosh ang sumama at pinaalis na si Evan. Lumabas sina Evan at Kosh mula sa bundok kung saan nagulat ang iba nang makita si Kosh na kasama na niya. Patuloy ang pagluluksa ni Evan dahil hindi niya pa rin matanggap ang pagkawala ng kanyang ama. Pagkatapos, ipinagpatuloy na ng grupo ang kanilang paglalakbay. Kumain muli si Evan ng berry upang magkaroon ng lakas at madaling pinutol ang punong kahoy upang magsilbing daanan nila na ikinabilib ng lahat. Tinanong ng babayaga si Kosh kung paano patayin ang demonyong salamangkero, ngunit dahil libu-libong taon na ang lumipas, nahihirapan siyang maalala. Paulit-ulit siyang hinahampas sa ulo hanggang sa may maalala siya. Sinabi niya na ang batong ginamit niya na pumatay kay Rogolev ay kailangang durugin upang tuluyang wakasan ang demonyo. Gayunpaman, ang batong iyon ay maaari lamang mabasag gamit ang mahiwagang espada. Ipinaalala ni Vasilisa na hawak ni Evan ang mahiwagang espada. Pagkarinig nito, nag-alala si Evan at inamin na wala ng kapangyarihan ng espada dahil paulit-ulit niya itong ginamit upang maglakbay sa pagitan ng mga mundo. Dahil dito nadismaya ang lahat kay Evan lalo na si Vasilisa. Lumayo si Evan tungo sa kagubatan dala ang espada, nagsisisi sa kanyang ginawa. Habang nag-iisip, hindi niya namalayang naibaon niya ang espada sa lupa. At sa hindi inaasahan, ipinanumbalik ng enerhiya ng lupa ang kapangyarihan ng espada. Pagkatapos, kinain niya ang lahat ng natitirang berry at inilagay ang espada sa ilalim ng isang mabigat na bato bago nagpahinga. Samantala, nanatiling gising si Finest upang bantayan ang lahat, ngunit bigla siyang tinamaan ng pana. Lumalabas na natagpuan na sila ni Barbara at sinalakay sila kasama ang kanyang hukbo. Sinubukan ni Evan na galawin ang bato upang makuha ang kanyang espada, ngunit hindi niya ito magawa dahil nawala na ang bisa ng berry at wala na ring natira.
Dito napagtanto ng lahat na ang lakas ni Evan ay dahil pala sa ninakaw niyang berry mula sa Baba Yaga. Pagkatapos ay pinayagan ni Barbara ang grupo na makatakas dahil ang tanging pakay niya lang ay ang mahiwagang espada. Kinuha ng kanyang mga sundalo ang espada mula sa ilalim ng bato at sa wakas napunta na ito kay Barbara. Pero sa hindi inaasahan, nais pala ni Barbara na ang kininang espada para sa sarili at maging immortal sa halip na ibigay ito kay Galina. Samantala, dahil galit kay Evan sa maraming kapalpakan nito, iniwan nila siya. Sinundan sila ni Evan ngunit pinaghiwalay sila ng pagguho ng lupa kaya tuluyan siyang naiwan. Bumalik si Evan kasama ang bowlang nilalang sa lugar kung saan sila inatake kanina. Samantala, naglalakbay si Barbara dala ang espada nang bigla siyang harapin ni Galina. Naglaban sila at nahulog ang espada sa kagubatan. Inakusahan ni Galina si Barbara ng pagtataksil, ngunit tumanggi na itong paglingkuran ang demonyong salamangkero. Gumamit si Galina ng mahika upang muling kontrolin siya at inutusan ang kanyang mga sundalo na hanapin ang espada. Sa ibang lugar, natagpuan ng higanteng nilalang na nakatakas kanina ang nahulog na espada at kinuha ito. Sa kalaunan, narating nito si Evan at ibinigay sa kanya ang espada. Masayang bumalik si Evan sa White City. Doon, sinalakay ang lungsod ng mahiwagang hukbo ng salamangkero. Nagsimulang lumaban si Evan gamit ang kanyang espada. Di naglaon, dumating na rin ang iba pa at ginamit ng Baba Yaga ang isang potion upang pagalingin si Finest. Agad gumaling ang kanyang mga sugat. Sama-sama nilang nilabanan ang puwersa ng kadiliman. Dinala ng bowlang nilalang si Evan sa isang napakalaking bato, na pinaniniwalaang ito ang bato na kailangang sirain ni Evan upang wakasan ang demonyong salamangkero. Sinubukan itong hiwain ni Evan, ngunit tila walang nangyayari. Biglang pinugutan ng ulo si Coach ng isang sundalo. Kahit ganoon, patuloy pa ring nagsalita ang kanyang ulo at itinuro kay Evan ang tamang bato na dapat sirain. Habang papalapit si Evan dito, ibinalik ni Coach ang kanyang ulo sa katawan ngunit bigla siyang inatake ni Galina. Dahil sa impact, biglang naalala ni Coach ang lahat at sumigaw na ang pagsira pala sa bato ay magpapalaya sa demonyong salamangkero, ngunit huli na ang lahat. Tuluyan nang napalaya si Rogolev, ang demonyong salamangkero. Inatake nito si Evan at nang malapit na niya itong patayin, pumagit na si Coach at nakiusap na siya na lamang ang parusahan, inamin ang kanyang pagtataksil at sinabing ang immortalidad ay isang sumpa, hindi biyaya. Hindi siya pinansin ni Rogolev at ibinaon siya sa ilalim ng lupa. Inatake ng iba ang salamangkero, ngunit natalo sila at isa-isa silang ibinaon ng buhay sa lupa. Sinubukan ni Evan na lumaban ngunit nabigo rin siya. Sa sandaling iyon, nagkaroon si Evan ng pangitain ng kanyang ama na nagsabing ang lupa ang nagbibigay sa kanila ng lakas at dito sila nagmula. Napatunayan ito ni Evan nang maalala niyang ang lupa rin ang muling nagbigay ng kapangyarihan sa mahiwagang espada. Nabawi ni Evan ang kanyang determinasyon at humugot ng kapangyarihan mula sa lupa. Nakalaya siya at sinabi na kung ang lupa ang nagbibigay sa kanya ng lakas, ganoon din sa salamangkero. Dahil sa kaalaman na ito, nakaisip si Evan ng baliw na ideya. Ginamit niya ang espada upang magbukas ng portal at dinala si Rogolev papunta sa syudad ng Moscow. Sinubukan ng demonyong salamangkero na humugat ng lakas mula sa lupa roon, ngunit sinabi ni Evan na hindi na ito ang kanyang mundo. Sa Moscow, natatakpan ng mga gusali at malalalim na basement ang lupa kaya nahirapang makakuha ng enerhiya si Rogolev mula sa lupa. Sinubukan pa rin niyang basagin ang semento ngunit lalo siyang nanghina hanggang sa tuluyang mamatay. Bago maglaho, sinabi ni Rogolev na babalik siya balang araw upang sirain ang dalawang mundo. Sa kanyang pagkamatay, humina ang kanyang mahika sa kabilang mundo at ang lahat ng nabaon sa lupa ay ligtas na nakalabas. Bumalik si Evan sa portal. Ipinanumbalik ng dakilang salamangkero ang mga sundalong nasa ilalim ng kontrol ng kaaway. Binalaan sila ni Galina na wag nilang isipin na nagtagumpay na sila bago tumakas. Sa huling tagpo, tinanggap ng mga tao ng lungsod si Evan bilang kanilang bagong hari at namuhay silang lahat ng masaya. At dito na nagtatapos ang pelikula.